Sige po, tayo po ay manalangin na mga kapatid. Yan. Dakila at Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyong pangalan na may kagalakan na muli isang linggo ang nakaraan. Ang iyong pong biyayang aming naranasan dahil sa mga oras na ito, inalong niyo po ang bawat isa sa amin na maka-join po sa amin. Tatalakayin niyo sa aming pagpapatuloy ang aming pag-uusapan at pag-aaralan sa inyo po ng banal na salita sa huling bahagi po ng Daniel chapter 7. Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, sa mga puso at isipan namin na kami po ay handa na tumanggap ng liwanag. At kung ang mensahe nito ay taliwas po doon sa practice ng aming buhay, tulungan kami na ito ay aming tanggapin bilang isang paalala, bilang isang rebuke. Hindi po para kami magkaroon na ng rebellion po sa inyo, na kung saan ito ay magbigay ng isang reminder sa amin na patuloy kami lumakad ng naaayon po sa inyong mga pagpalain ng bawat isa sa amin sa gabi nito. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po mga kapatid. I-pass forward ko lang po itong escape. Sige, ilagay ko po dito sa, tapos na po tayo dyan. Sa anong batayan? Nandito na po tayo sa, ayan. Natalakay po natin last time mga kapatid, yung legal na sin po sa courtroom. Yan. Napag-aralan natin na kailangan nandun po yung hukom. Yung hukom po, ito po tumutukoy sa tao. Sa English, ito po yung judge. Ano po. Nandoon din yung tinatawag nating defendant, kung saan ito yung isang tao na hinahatulan na nagkasala na maaaring siya ay hatulan doon sa kanyang krimen na kanyang nagawa kung ito man ay totoo o mapabulaanan man ibig sabihin siya ay mapatunayan na hindi niya kinumit yung krimen na yon. So ang walang ibang tutulong dito sa defendant na ito kundi po yung abogado. Yun na po. Yung abogado na tutulong sa kanya para mapawalang sala siya doon sa krimen na kung ano man po yung kanyang ginawa ano po. At napag-aralan po natin yung meron ding dalawang nagre-represent po ng abogado na yung isa didiin po doon sa kanyang kaso. Ito yung tinatawag nating accuser. No? At meron din tayong tinatawag dito na nandoon yung prosecutor. Pag po sinabing prosecutor, ito po yung nagre-represent doon sa mga kapulisan. Ito yung kahalintulad po ng judge na sila ay may alam doon sa batas. Kaya po hinahatulan itong defendant na ito. Ngayon, kapag po ang hatol ay na-determine na, malinaw na hindi po ito agad-agad i-announce ng judge. Kahit siya po yung namamahala doon sa judgment court scene, kailangan po itong i-review ng mga jury. So ipapasa niya kung ano man po itong hatol dito po sa defendant, kung siya man ay makukulong o hindi, marirelease man siya. So ito po ay kailangan necessary bilang isang part ng judicial system. Ano po mga kapatid, na kailangan reviewin po ito ng mga jury. Ang mga jury na nagre-represent po ay ito yung mga ah, tao ano po na special tao ng mga pinili doon po sa congregation na throughout the trial kailangan nandun sila para marinig po nila yung mga ebidensya, yung mga facts, yung mga witness na, as na ire-represent po nitong mga abogado. So, nabasa. Ito po yung normal na legal process po doon sa judgment court scene. Pag-alaman po natin na ito ay nahalintula doon po sa ating pinag-aralan. Dito po sa last time na patungkol doon sa the judgment. Ngayon, na-review po natin na itong paghuhukom na ito ay universal. Na lahat ngayon ay napag-aralan natin ay nahaharap dito po sa alam niyo po ano, napakaganda po nitong ating, hindi na po ito bago ano, ilang,
kung di po ako nagkakamali, 1 buwan na po nung ating tinatapik to sa The Great Controversy. Ano po, Ate Lovely? Brother Joliver, ano po? At si Ate Bea. So ito ay, Oo, ano na tama. sa, kaya po meron na tayong, ano po, meron na po tayong idea. Tapos last time na pag-aralan po natin sa ating pong pagbabasa sa Malaking Tunggalian, na yung batayan na ito ng paghahatol, ito pong the judgment hour ay hindi lamang ito patungkol doon sa mga bayan ng Diyos. Atin po itong napag-aralan dahil ito, kung atin pong sa susunod pong pag-aaralan natin naman, ito pong Daniel chapter 10, 11, 12. Dito po natin malalaman na, o sa 8 po, 8, 9, 10, 11, 12, ano, na itong klase ng paghatol na po ito, ito ay paghahatol doon po prior doon bago dumating po si Jesus. Ano po, doon, bago po sa pangalawang pagdating ni Jesus. Kaya po ito nasasabi. Nabanggit ko po last time mga kapatid dito po sa ating malaking tunggalian na hindi lahat sa Matthew chapter 25, hindi lahat ng nagsasabi sa Panginoon, 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 ay papasok po sa kaharian ng langit. Atin po itong napag-alaman dito po sa ating nabasa kung Thursday na literally, ito po ay nangyayari ngayon dahil ang paghahatol na ito ay universal, pangkalahatan. Ibig sabihin, marami ang nagpo-profess na sila ay may relasyon sa Diyos. Marami ang nagsasabi na gumagawa sila, nagkakandak sila ng missionary, nagkakandak sila ng worship gatherings, nagkakandak sila ng Bible study, nagkakandak ng camp meeting. Lahat ng religious gatherings. Ito yung mga tao, nation, individual, mga church members na nagpo-profess na meron silang connection sa Panginoon, na lahat ng kanilang mga ginagawang religious gatherings ay para sa Diyos. Ito po ang dahilan, ito po ang layunin ng the pre-investigative judgment. Ito po yung unang yugto ng paghatol para masala itong mga nagpo-profess na ito, na kung sila ba ay may totoong relasyon sa Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit kailangan ng may unang yugto ng paghahatol. Hinahilin tulad po natin kapag po tayo, ulutin ko lang po mga para po tayo ma-review, kapag po tayo ay magbe-bake ng cake o ng mga muffin, akala natin yung flour ay fine na po kailangan natin ng strainer, salain pa yun mga puti po. Dahil para yung outcome po ng ating cake, yung outcome po ng ating muffin ay talagang lumabas yung magandang outcome. Yung fine, yung walang bubbles, yung walang buo-buo, kailangan siyang i-strain sa live. So, ganun din po, same principle po dito sa unang yugto ng judgment. Na yung mga nagpo-profess ay dapat salahin silang lahat. Good news, habang nandoon si Jesus, doon sa huling yugto ng kanyang high priest ministerial, lahat ng nagpo-profess na talagang meron siyang relasyon sa Diyos, na talagang siya ay fully committed doon sa yung walang nakakaalam, kahit sa panlabas ay parang siya ay dinajudge ng mga tao na ito hindi naman to nagsisimba ito hindi naman to kumakanta ito puro ganyan naman ginagawa niya. Madali po tayong i-judge ng nakikita ng kapwa natin. Pagdating dito sa judgment na ito mga kapatid, walang ibang makakaalam kung hindi ang Diyos lamang at ikaw. Si Jesus lamang at ikaw. Yung parang kumbaga, walang natatanging tao sa mundo kundi ikaw lamang. Ito po yung ganito po ka-close itong ministerial na ginagawa ni Jesus doon sa mga talagang mayroong relasyon sa kanya personal. Ganito po kung mahilo tuloy po, ito po ay one-on-one. Ito po yung unang layunin ng pre-investigative judgment na kapatid na ating pong tinalakay last time. Malinaw po yun. Meron po kayong mga katanungan dito po sa bago po tayo tumukoy dito po sa second
na ating pong tatalakayin ngayon. Ano naman, natalakay natin ngayon na ito yung dahilan. Ano naman Sige ngayon, lang, yung, Kamsat. oh, sige po, ngayon, Reserve ito, namin yung question para bukas, para sige po, tuloy-tuloy ang inyong opo, discussion. Salamat. nandito na po tayo sa, ngayon, kung tayo ay nahaharap dito sa paghuhukom na ito, lahat tayo ay hinahatulan based on the righteousness of Jesus, based on the righteousness ng kaniyang pagkatao doon sa, hanggat nandoon siya mga kapatid, ano, yung kanyang dugo ay patuloy niyang nire-represent doon. Nalinisin tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang batayan ng Diyos para sa paghatol, ano yung kanyang batayan doon sa paghahatol na ito? Meron ba siyang batayan? Unang-una, meron pong dalawa. Sister Alonica, pwede Opo, opo. cancel. Kaunti lang ha. O sige po, Ano ba talaga ang batayan? May tanong ako ng kaunti lang. Yung, di ba, ano ba talaga ang batayan ng kaligtasan ng tao sa gawa o sa pananampalataya? pananampalataya. So, hindi tayo Nandun. maliligtas dahil sa ating mga gawang mabuti. Maganda, maganda po yung tanong ni Brother Joliver. Sige po. Meron pong dalawang ano, meron pong dalawang klase ng paggawa ng mabuti. Yung pagiging moral ay wala pong, ito po yung tinutukoy ni Brother Joliver, mga kapatid. Napakaganda po ng tanong ni Brother Joliver. Ang unang-una, yung paggawa ng mabuti ay yun po ay moral. Ito po ay moralidad. Natural po yun sa atin, mga kapatid, ano, na yung paggawa natin ng mabuti. Ano po? Sinasabi tayo na gumawa lang tayo ng mabuti at tayo ay magiging okay na. Naririnig po natin ito madalas, mga kapatid. Ano? Ngayon, ang paggawa ng mabuti nang walang relasyon kay Jesus ay useless. Ang paggawa ng mabuti, may moral, pero mayroon kang relasyon kay Jesus. Ang isang tao ay gumagawa ng mabuti dahil ito ay resulta ng kanyang pag-ibig kay Jesus. Kanya pong na-realize na yung paggawa ng mabuti ay hindi doon connected po ito dito sa ating topic kanina. Yung self-driven, pag po sinabing self-driven, ito lamang ay lukso ng aking moralidad, kaya ako tutulong, kaya ako gagawa ng mabuti. Ano po? Kapag po ganoon, yung paggawa ng mabuti nang walang relasyon kay Jesus, ay hindi po ito yung daan para po tayo ay maligtas. Ibig sabihin, yung paggawa po ng mabuti, Brother Joliver, kapag ginagawa natin ito out of love, doon po sa resulta ng relasyon ko kay Jesus. Kaya ako gumagawa ng mabuti. Hindi dahil gumagawa ako ng mabuti, dahil gusto ko lamang, o dahil meron akong utang na loob, o dahil siguro ay para maging okay ako sa Kanya, dahil meron akong nagawang mali sa Kanya. Yun po ay magkaiba yun. So, another example po, Brother Joliver. Yung kapitbahay ko, yung kanyang lawn, yung kanyang garden ay madamo na. Mataas na po yung mga damo. Siya ay nagbakasyon. So dahil feeling ko baka yung aking kapitbahay pagdating niya sa bakasyon ay meron akong pasalubong. Ano po ganoon. O kaya baka magkaroon ako ng magandang relasyon sa kanya in the future. So kahit wala yung kanyang permission, doon sa kanyang ah property ay akin yung tatabasin, o yung aking lilinisin yung kanyang yard. Ito po ay moral. Paggawa yun ng mabuti, base doon sa aking naisip, ano ba, base doon sa aking motive. Yung motive ko ay masasabi nating self-motive, selfish motive. Mhm. Ngayon, dumating ang kapitbahay, nakita niya malinis, nagandahan siya ngayon. Ngayon, meron palang batas na alam niyo po yung batas nakalimutan ko po yung batas na trespassing. Kung nakita niya, Mhm. yung isang bakod niya ay nabuwal. Tapos merong nasagasaan na hindi dapat masagasaan. Ngayon,
Kahit siya ay masaya doon sa kanyang garden, doon sa kanyang yard na malinis. Pero dahil wala itong Paintulot. pagkakaalam out of, hindi dumaan sa legal na batas. Kumbaga, hindi siya nagpaalam. Meron doon na sabihin natin naputol na hindi dapat naputol. So ito, siya po ay maaaring kasuhan ng kanyang kapitbahay ng trespassing. Mm. Pero ang Dahil purpose niya naglinis. ang purpose Maganda. niya, kahit yung purpose niya ay mabuti. Nandun po yung purpose niya, pero wala ito doon sa, talagang yun po ay trespassing mga kapatid, ano. Kailangan laging ipaalam sa kapitbahay. Kailangan laging ito ay, dito po, ganun, kahit po sa atin sa Pilipinas mga kapatid, ano, lalo na po dito. Huwag ka lang talagang mapunta sa kanya. Pwede kanyang kasuhan ng trespassing. Ikaw ay harap doon sa kaso na yun. Na kahit yung mabuti na kanyang ginawa, ay Sis, may ano din ako, may motive sige yun. po. Sige po, May ngayon, katanungan lang din ako. Yung sa example din yan, 'di ba, gaya ng mga atheists, yung mga hindi naniniwala kay God pero gumagawa sila ng kabutihan. Maliligtas din kaya sila? Eh, 'di ba, may mga atheist na talagang mm-mm. they don't believe in God. Huwag po natin kakalimutan, tama po Ate John, no? Huwag po natin kakalimutan mga kapatid. Malinaw na sinasabi po sa Revelation. Narito ang pagtatyaga ng mga banal ng mayroong unang-una, pananampalataya kay Jesus. Pangalawa, sumusunod sa kautusan. Ito po yung mga ligtas. Ligtas sila dahil unang-una sila ay may pananampalataya kay Naniniwala. Jesus. Meron Pananampalataya. silang relasyon kay Jesus. Meron silang close contact kay Jesus. Ang resulta ng kanilang relasyon kay Jesus ay yung pagsunod nila sa kautusan. Hindi dahil ito ay law, kung hindi ito yung result ng pagmamahal nila po kay Jesus. Kaya yung Ito, mga ginagawa nilang kabutihan, parang hindi rin talaga counted kung hindi po wala counted. talaga sa top ang Wala po. paniniwala nila sa Panginoon na ang Unang-una po, kaya ang Panginoon ang law, gumagawa. tama po kay Ate John, kaya po yung batas na yung Ten Commandments, unang-una, ito yung batayan, hindi na una yung pagmamahal sa tao. Yung unang-una, ang batayan ng totoong pagmamahal ay kailangan mahalin ko muna ang Panginoon bago ko matutunan na mahalin ko yung aking kapwa sa paggawa ng mabuti. Ang unang Amen. first four commandments, mga kapatid, iyan na po yung batayan ng ating tinutukoy sa ating pong tatalakay ngayon. Mm-mm. Kaya po yung unang fourth commandment, 1, 2, 3, 4, God and man relationship. Una muna ang Diyos. Yung pong pang-anim, 5 to 10 na commandments ng Panginoon, Tao. man-to-man relationship. Ibig sabihin, Mm. hindi mauuna ang man-to-man para mahalin ko ang Diyos. Hindi po ganun. Kailangan ang tunay na batayan ng pagmamahal at paggawa ng mabuti ay yung unang-una, ikaw ay may personal na connection at relationship sa Diyos. At ito yung batayan ng totoong pag-ibig. Kaya nga sinasabi ng Panginoon ako ni, kung walang makakarating sa then walang maliligtas sa pamagitan ko. Dahil sa pamagitan niya lang maliligtas ang tao eh. Opo, Dadaan sa kanya. dadaan talaga Yan. sa Kanya. Tama Hindi, yun. hindi natin sinusunod yung law, hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ay Kristiyano. Ano po, Mm. hindi po yun. Gumagawa tayo ng mabuti dahil out ng pagmamahal na ating na-experience araw-araw dahil ito yung kalooban ng Diyos. Ito po yung paborito, Brother Joliver, ng lola ko. Kaya, nung bata pa lang ako, alam ko na yun yung memory verse na yan. Narito ang pagtatyaga ng mga banal. Ito yung pong sasabihin doon sa mga ligtas na sila na may pananampalataya kay Jesus. Unang-unang una. Kaya Oo. dapat sila ay may faith kay Jesus. At hindi pwedeng maghiwalay po yun mga kapatid, ano. Kung sila ay may faith kay Jesus, kung sila ay may pananampalataya kay Jesus, automatic na yon na sila yung sumusunod sa kautusan. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng
may pananampalataya kay Jesus pero hindi sumusunod sa kautusan. Hindi pwede sumusunod sa kautusan pero wala namang relationship kay Jesus. Dalawa po yun. Yun. Thank you, sister. Opo. Ayan. Ito na po yung tinutukoy natin. Thank you po, Brother Jolly Bratan, kay Ate John. So, ito na yung batayan. Ito na po yung mismong ano natin ngayon. Ito yung batayan ng Diyos para sa judgments, para po sa paghatol. Unang-una, dalawa po yun mga kapatid. Ano? Dalawa yung ating. Unang-una, ito po yung tatlong klase ng record. Ito yung ebidensya. Talakayan po muna natin yung evidence. Hindi na po natin ito palalalimin kasi natapik na po natin ito sa The Great Controversy, mga kapatid. Ito yung ebidensya. Kung i-relate po natin doon sa the judgment court scene natin, ano yung ebidensya na kung saan yung defendant ay nahahatulan? Meron pong witness. Ano mo? Maaaring itong witness na to, sila yung nakarinig, sila yung nakakita, at sila yung nakasaksi ng pangyayari. Ito po yung mga witness na nandoon sa judgment court scene. Ngayon, mga kapatid, ito po yung ebidensya na tinutukoy po dito sa Biblia. Ang ebidensya ng Panginoon bilang batayan ng paghatol doon sa mga nagpo-profess na sila ay may relasyon kay Jesus. Ito po yung tatlong klase ng ebidensya. Alam na po natin mga kapatid. Ito yung the book of deeds o yung talaan ng mga gawa. Pangalawa, ito yung talaan ng alaala o yung the book of remembrance. Yung the book of remembrance, ito yung mga talaan ng mga taong nag-iisip kay Jesus na at some point ng kanilang buhay, sila po ay nagkaroon ng pagkatakot kay Jesus. Ibig sabihin, hindi yung pagkatakot, hindi po yung pagkatakot sa mundo. Nagkaroon sila ng sense, ng fear ng mayroong Panginoon sa kanilang buhay. At pangatlo, ito yung the book of the Lamb. Ito yung kung saan aklat ng buhay. Tatlong ebidensya ang batayan ng Panginoon doon sa paghatol ngayon. Unang-una yan. Pangalawa, yung legal na batayan. Kung merong ebidensya, saan ito nababase? Kailangan ibase ito doon sa kautusan na kung saan kung wala pong ebidensya, wala pong batayan, kailangan mayroon yang ebidensya. Ano yung batayan? Malinaw na ito po yung Ten Commandments. Ito po yung kautusan. Palalamin pa po natin yan, mga kapatid. Basahin po natin ito. Ito po. Anong uri ng Panginoon, anong uri ng ebidensya ang gagamitin ng Diyos sa paghatol? Basahin po natin, mga kapatid. Ito po yung, kahit di na po natin buksan. Kung nakikita niyo po sa ating monitor, ayan, ating screen. Daniel chapter 7 verse 10. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ito po yung ebidensya na gagamitin ng Diyos o ginagamit ng Panginoon na kung saan ang lahat ay hinahatulan. Ibig sabihin po hinahatulan, ito po ay present, mga kapatid, nangyayari. So, magtanong po kayo, mga kapatid, ano ba itong aklat na ito? Hindi po natin palalalimin pa kung ano po yung aklat. Pag po sinabing aklat, sa Greek word po, ito po ay biblos. Pag po sinabing biblos, ito po yung the book o ito po yung record. Sa English, ito po yung record. Sa English, ito yung Bible. Ayan. Kaya meron po tayong Bible. Kung nakita niyo, mga kapatid, ito po yung title, Bible. Pero noong unang panahon, hindi po talaga Bible yan. Pag po sinabing Bible, kailangan necessary po kasi, mga kapatid, na ilagay yung title. Pag po sinabing Bible na salita o Biblia, ibig sabihin, ito po yung record ng talaan. Record ng books, collection ng books. Ito po ibig sabihin noon, yung aklat na tinutukoy po dito sa Daniel, hindi po natin mataro kung ano po ibig sabihin ng aklat. Biblically, pag po sinabing book sa Bible, ito yung scroll. Ito po yung parchment. Yung book po natin ngayon, normal na book. Normal na aklat. Ayan. So,
So, ibig sabihin, para po ang bawat isa sa atin ay makarelate na ginamit po ang salitang aklat, sinalitang book, para meron po tayong idea na kung saan yung record ng ating buhay ay nakatala doon sa langit. Hindi po kailangang itala ng mga anghel ng Diyos. Dahil alam natin, ang Diyos ay alam po niya ang nangyayari sa buhay natin. God is the God of all knowing. Hindi pa lang tayo pinapanganak o hindi pa po tayo nakukonceive. Kilala na po tayo ng Panginoon. Ngayon, for the sake po ng mga jury, kailangan po na mayroong talaan para doon sa kanila, para po doon sa mga magre-review ng final na verdict ng mga hindi ligtas. Kaya po ito ay kailangan nandoon. So malinaw na ang ebidensyang ito ay gagamitin ng Panginoon doon po sa paghatolan niyan. Apocalypse chapter 20 po At na nga, buksan ang mga aklat. Ibig sabihin, more than one books po ito mga kapatid hahatulan batay sa kani-kaniyang mga gawa. Ang aklat ay ng buhay ay binuksan. Ito po sinabi ko, yung po sinabing the book of deeds, ito po talaan ng mga gawa. Ang talaan ng mga gawa na tinutukoy po sa Apocalypse chapter 20, ito po mga kapatid, yung gawang mga masasama. Ito po ay nakarecord doon sa talaan ng mga gawa. Hindi gawang mabuti, kundi ito po talaan ng mga gawang mga nagawa nating masama sa ating buhay. Pangalawa, ayan. Pangalawa, ito po yung the book of remembrance. Ito po yung mga talaan ng alaala na tumutukoy doon sa aklat ng alaala ng mga nakatakot sa Panginoon na gumugunita sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, yung the book of remembrance, ito po yung talaan ng mga gawang mabubuting gawa na atin pong nagawa. Ito po yung pangalawang aklat. Pangatlo, ay malinaw po yung sinabi po sa Malakay mga kapatid ninyo. Actually po mga kapatid, ito po ay na lang natin, review na, natalakay na po natin ito doon sa malaking tunggalyan. At pangatlo mga kapatid, ito yung ating hino-hope. Pangatlong aklat, the book of Lambs. Ang Lambs Book of Life. Ito yung aklat ng buhay. Kundi ang maliligtas lamang doon na maghahari ng buhay na walang hanggan, na kung saan sila po yung magpa-participate sa unang resurrection. The first resurrection, ay sila lamang yung maliligtas. Lamb's Book of Life, ito po yung huling ebidensya ng batayan na kung saan lahat po ay hahatulan. Ngayon, balikan ko po ulit mga kapatid itong yung tinalakay po natin sa unang part po, ito po yung the pre-investigative judgment. Pangalawang layunin na kung bakit ang mga ebidensyang ito ay necessary na kailangan i-review. Connected po ito dito sa paghatol. Hindi po yan pwede magkahiwalay. Kailangan may ebidensya. Pangalawa pong layunin na napaka-importante na kaya po tayo lahat ay nahaharap sa paghukom dito po sa pre-investigative judgment o yung investigation. Lahat ng buhay ay iniimbestigahan. Base dito po sa mga nakatala dito sa tatlong aklat na ito. Pinaka-importanteng layunin ay para doon sa mga namatay na ligtas, sila po ay mare-resurrect, sila po ay magkaroon ng participation doon sa unang resurrection. Meron po tayong tinatawag na dalawang resurrection, mga kapatid. Ang unang resurrection, ito po yung resurrection ng mga patay na ligtas. Ang dahilan kung bakit merong pre-investigative judgment at ang dahilan na kung bakit ang mga aklat ay ine-investigahan para makita kung sino po yung kasama lamang sa unang resurrection. Ang lahat ng mga kasama doon po sa unang resurrection, sa unang pagkabuhay, ay sila po yung mga ligtas. The moment na sila po ay buhayin, doon po sa kanilang hukay,
sila po ay lahat ng mga deformities ay po maiiwan po dun sa hukay. Ngayon, yung mga ligtas, yung mga buhay na ligtas na aabutan po sa pagdating ni Jesus, sila po yung at the twinkling of an eye, sila po ay matatransform into immortality. Ibig sabihin, sinasala itong tatlong talaan na kung sino lamang yung may participation doon sa at the twinkling of an eye, sila po ay babaguhin. Ibig sabihin, ano po, kung ba, yung record po dito sa Revelation, lahat yung mga ating mga sakit-sakit, kung tayo man po mga kapatid ay nakakaranas ng physical pain, tayo po ay napaka-fragile. Hindi po dahil ito po ay nature natin. Ito po ay nature ng kasalanan. Kung mababasa po natin mga kapatid, yung aklat po na sinabi niya, yung title po ng aklat ni Mrs. White ay yung The Story of Redemption. The moment na nakita po ni Adan, yung pong dahon na nahulog. Nahulog po mga kapatid yung dahon kapag po ay natutuyo. Di po nahuhulog ito, no? Nawawala po siya, nade-attach po siya sa puno, sa branch. At nung nakita po niya mga kapatid na yung bulaklak na lalagas, alam niyo po ang sabi po dito ni Mrs. White na si Adan ay nagluksa. For the first time, nasaksiyan po niya na yung paradise na nilikha ng Panginoon para sa kanya, para sa kanyang pamilya, mga kapatid, sa kanyang asawa na si Adan, ay nalalanta. Ibig sabihin, yung mga deformities po na naranasan natin ngayon, yung mga sakit-sakit na naranasan natin ngayon, mga kapatid, ito po ay resulta ng pagsasalansang sa kautusan. O ito po yung resulta ng kasalanan. Ngayon, yung mga mata-transform, yung mga buhay na ligtas na aabutan po sa pangalawang pagparito ni Jesus. Sabihin po natin mga kapatid, na tayo po ay aabutan doon. Sabihin natin na tayo ay mananatiling buhay hanggang sa pagparito ni Jesus. Na lahat po ng mga nararanasan nating sakit, lahat po ng nararanasan nating pain, yung sa physical pain, emotional pain, o ibig sabihin lahat po ng mga, sabihin natin, peklat, ano po, yung mga, alam niyo po naalala ko dati, yung mga ngipin daw po natin ay, tawag ito, yung kung meron pong ngipin na nabunot sa atin, makukumpleto daw po ngipin natin. Hindi naman po ito supported ng Bible. Malinaw na tinutukoy po dito sa Biblia, sa Revelation, na lahat ng mga resulta ng kasalanan, na yung mga sakitin natin, lahat ng mga, alam niyo po yung pagkatao natin ng mga kapatid ay nag-grow. Ibig sabihin, ay nagluluksa yung ating kahinaan. Tayo po ay fragile. Yung mga buto-buto natin, pag po tumatanda tayo, kumukunot po yung ating balat. It's a sign of aging. Ibig sabihin, ito yung tanda ng ating pagtanda. Ngayon, yung tinutukoy at the twinkling of an eye, mabibihisan tayo ng immortality ni Jesus. In short, hindi tayo tatanda. Kaya meron tayong idea na kung saan ito yung tinutukoy na lahat ng mga resulta ng kasalanan na ating pong nararanasan sa araw-araw mga kapatid, sa ating pagkatao, sa ating pong katawan, yung mga sakit-sakit na yan na hindi mabilang, lahat ito ay mawawala. Sinasala ang bawat isa, ulitin ko po mga kapatid, sang-ayon po sa ebidensya na doon na nakarecord po sa aklat na ito, ay titingnan kung sino yung matatransform, ulitin ko po, matatransform doon sa mga living na aabutan sa pagdating ni Jesus, na mababago in the twinkling of an eye. Ibig sabihin, sa isang kisap mata, gaano po kabilis ang isang kisap mata, po? Hindi lang isang segundo. Meron po tayo tinatawag na millisecond. Sobrang bilis yun, matatransform tayo into glory.
Ito po yung, alam niyo po ano, ito po yung pinaka final step ng redemption. Unang-una, justification. Pangalawa, sanctification. Nabubuhay po tayo sa sanctification. Pag po tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ito po yung unang yugto, justification. Ito po yung sinasabi ni Brother Joliver, yung pananampalataya natin kay Jesus. Hindi tayo magtatapos doon. Pangalawa, pag po tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, dito po papasok yung sanctification. Kayo ay magpakabanal, ibig sabihin, malinaw na sinasabi po no, sa gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Without holiness, nobody shall see the Lord. Kung walang kabanalan sa ating pagkatao, hindi po natin makikita si Jesus. Hindi natin makikita ang Diyos. Ito po yung pangalawang step ng redemption o pagkaligtas. Naligtas ako sa dugo ni Jesus. Pangalawa, kailangan mamuhay ako dito sa kaligtasan na to sa pamamagitan ng makabanal na buhay. Ano mo? Pangatlo, ito na po yung ating nilook forward. Wala pa ito mga kapatid. Glorification. Ito po ay mangyayari lamang at the second coming of Jesus. Sa pangalawang pagparito ni Jesus, ito po yung pinaka-last step ng redemption ng humanity. Glorification. O yung tinatawag na transform into glory to glory. Kung inyo pong mga kapatid naaalala, isang buwan na po yung nakalipas sa ating pong Sabbath School lesson. Hindi pa natin nalalaman ngayon in the present life natin na anak tayo ng Diyos. Dahil ang pagiging anak ng Diyos, si Jesus po ay tinawag na anak ng Diyos. Bakit? Si Jesus po ay na-resurrect into glorification. Ibig sabihin, si Jesus po ay immortal. Ibig sabihin, ang pagiging anak ng Diyos ay walang kamatayan. Ngayon, ito po yung pinaka-last step ng pagkaligtas ng tao o yung redemption. Ulit, babalikan ko po yung sa lesson na kung saan hindi pa napapatunayan na anak tayo ng Diyos ngayon kasi po tayo po ay dadaan pa sa kamatayan. Hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay pero lahat po tayo dahil sa kasalanan ay tayo ay subject na mamatay. Ngunit ang pangako ng Panginoon, sila ay mabubuhay sa kaniyang pagparito. Ngayon, hindi pa natin nalalaman ngayon na tayo, hindi pa napapatunayan na tayo ay anak ng Diyos. Ngunit, sabi po ni Apostle Paul, nalalaman ninyo na kayo ay anak ng Diyos dahil sa kanyang pagdating, we shall be like Him. Ibig sabihin, ito po yung pinaka-ultimate na reason na kung bakit kailangan tayong maligtas para hindi po tayo mamatay. Walang kamatayan. Ano mo? So, napakaganda. So, ito po yung pinaka dahilan na kung bakit mga kapatid, may second coming. Ibig sabihin, hanggat naririto tayo sa lupa, ang mga banal hanggat nandirito sa lupa, mga kapatid, si Adan, nasan si Adan ngayon? Wala pong record sa Bible na si Adan ay nasa langit. Wala pong record, na ang mga apostol ay nasa langit. Nandito po sila mga kapatid. Lahat ng mga saints, hindi po lahat mga kapatid, dahil alam po natin si Moses, si Enoch, o most of them, yung mga saints na ligtas, ay nandito pa po sa hukay. Kaya no wonder mga kapatid, hindi na po tayo magtataka na yung reason na kung bakit sinasala ang bawat isa, dahil ang sino man ay hindi matagpuan dito sa aklat ng buhay, ay mananatiling nandun sa buhay. Yun po yung kanilang pinili. So, hindi po tayo naniniwala doon sa turo ng ating mga brethren na mga Kristiyano. Ano man po yung kanilang doctrine na meron pong, ano po yung labi yung term niyo po, rapture ba yun? Yun, wala pong rapture, mga kapatid, So ngayon, lahat ay sinasala, mga kapatid. Balikan ko po, ito po yung ebidensya. Ito po yung ebidensya na kung saan ay nire-review ni Jesus doon po sa kanyang
pinakahuli-hulihang ministeryo bilang isang ating advocate, bilang isang ating mediator. Pag po sinabing advocate, i-relate po natin sa judgment court. Siya po yung ating abogado na tayo po yung defendant, mga kapatid. Defendant, ibig sabihin lahat po tayo ay nagkasala doon sa law. Malinaw, ng sinabi po ni Paul, for the knowledge of sin is the law. Sino pa po ang hindi nakakaalam ng 10 utos? Kung hindi po natin nalalaman ang 10 utos, ibig sabihin, free tayo sa kasalanan, hindi natin alam ang kasalanan. Dahil nababasa, open sa ating mga kapatid, yung 10 utos, lahat tayo ay may alam kung ano yung kasalanan. So napakalinaw po mga kapatid. So ito po yung 3 klase ng ebidensya. Bago po tayo mag-move on mga kapatid, dito po sa papasok na po tayo sa kung may ebidensya, saan ito ibabatay? Yun na po yung papasukin na po natin, topic na po natin. Balikan po natin yung the judgment court sin. Nasabi ko po, lahat tayo yung defendant. Lahat tayo ay nahaharap sa hatol dahil lahat po tayo ay nagkasala. Ano po mga kapatid? Malinaw po yun na sinasabi po sa sa bagong tipan. Dahil sa pagkakasala ng isang tao, lahat ay makasalanan. Dahil sa righteousness ng isang tao, ito po si Jesus, lahat ay imputed, lahat ay subject. Kung siya man ay pipiliin niyang magkaroon ng righteousness sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Lahat ay entitled na magkaroon ng righteousness. So, ibig sabihin, mga kapatid, tanong po nila, ang bata daw po ay wala itong kasalanan. Masabi po natin, hindi pa naman niya alam kung ano po yung mabuti at masama kasi po ay siya po ay sanggol. Alam niyo po mga kapatid, ang sanggol, ang baby ay napaka-selfish. Bakit ko po ito nasabi? Pag ang baby umiyak, hindi mo pwedeng pabayaan yon. Kailangan i-attend mo lahat. Kung hindi, maghapon siya iiyak. Kapag ang baby ay gutom, hindi pwedeng maghintay ka. Hindi pwede sabihin na, maghintay ka baby, mayroon pa akong gagawin. Naiunawaan ba niya? Hindi. Kailangan, right away, ang diaper niya basa. Hindi po siya pwedeng sabihin. Ibig ko pong sabihin mga kapatid, lahat ng necessary na right away, ano man yung gagawin mo dyan, nagluluto ka man, naglilinis ka man ng bahay, naglalaba ka man dyan. Pag ang baby ay umiyak, there's something wrong. Kailangan mauna si baby. Kailangan i-set aside yung mga pagluluto man yan o ano man yan. Minsan, nasusunugan. Ako po ilang beses na po ako nasunugan ng naglaga po ako dati ng last year ng carrots. 3 beses po ako nasunugan ng pot. Yung pong kaldero, sunog. Ibig sabihin mga kapatid, kaya po nasabi, na yung baby ay selfish. Kailangan siya muna, attention sa kanya. Ito po mga kapatid, yung kasalanan. Self. Me, myself, and I. Ito po ay nagre-represent sa Bible na walang iba, kundi hindi po yung baby mga kapatid. Nire-represent ko lang na kung bakit lahat tayo ay nagkasala from the very beginning na hindi pa tayo ko-conceive. Ibig sabihin, yung salitang self, me, myself, and I, ang sabi po sa Isaiah, sa chapter, hindi po ako nagkakamali, chapter 13, na nais ni Satanas na ang lahat ng glory ay mapunta sa kanya. Na yung even, I will exalt myself even at the most high. Na gusto niya yung sarili niya ay tumaas kaysa sa Diyos. Yung sarili lamang niya, yung kanyang nais na itaas. So, ibig sabihin, anything that is self ay kasalanan, mga kapatid. So, lahat tayo, mga kapatid, ay subject dito. Hindi natin masasabi na ang baby ay wala siyang kasalanan kasi hindi pa niya alam yung mabuti at masama. The moment na ang ating mga unang magulang ay nagkasala, lahat po tayo ay subject dito po sa paghahabol. Good news! Dumating tayo doon sa point na alam natin yung mabuti at masama.
Hindi tayo i-judge ng Panginoon doon sa innocent point ng ating buhay, sa innocent stage natin. Tayo po ay hahatulan based doon po sa liwanag na atin pong natanggap sa ating buhay. Yung lahat, tayo po ay magiging accountable doon po sa mga conviction ng banal na espiritu sa ating buhay. Ibig sabihin, bago po i-pronounce ang paghatol sa atin, yung opportunity na po tayo ay mag-turn back doon po sa ating mga maling gawa ay napakadami habang tayo ay nabubuhay. Nandyan po yung pagpapaalala po ni Jesus sa atin. So, ibig sabihin, kung wala pong kautusan, mga kapatid, kung hindi natin nalalaman ang kautusan, hindi natin alam yung kasalanan. Pero dahil nalalaman natin, for the knowledge of sin is the law, ang pagkaalam sa kautusan, ano po, nalalaman natin yung kasalanan. Ibig sabihin, nababasa ko ito, hindi ko ito gagawin. Meron tayong idea. So, napakalinaw po yan, na lahat ay hahatulan at ang ebidensya ay nakatala doon sa tatlong talaan na ito. Malinaw po yung sinasabi sa Ezekiel. Unang-una, i-review ko po yung talaan ng mga gawang mga masasama. Pangalawa, ito po yung talaan ng mga mabubuting na gawa natin. At yung pangatlo, ito po yung talaan ng mga pangalan na ligtas lamang. Kaya po sinabing the book of life. Ngayon, mga kapatid, ang tanong naman dito. Halimbawa, nakatala na yung pangalan ko sa the book of life. Pero, gumawa pa rin ako ng mabuti dahil ako po ay halimbawa, nakagawa pa rin ako ng masama. Lahat po kayo subjected na gumawa ng masama habang tayo po ay nabubuhay. Kaya po tayo tinatawagan ni Apostle Paul, continue, abide in Jesus. Abide in Christ. Ngayon, uulitin ko po mga kapatid, sinasabi sa Ezekiel, na kapag pala ang isang tao na siya ay mabuti. Ito po yung unang record niya, gumawa siya ng mabuti. Ngayon, nakatala yung kanyang pangalan doon sa the book of life. Sa kanyang mga magawang mabuti, nandun, nakarecord. Ngayon, sa pinakahuli-huli ng kanyang buhay, siya po ay nag-commit ng kasalanan. Bigyan po natin ng dalawang senaryo. Itong tao na to, naabutan po siya ng kamatayan, hindi po niya na-confess yung kaniyang kasalanan bago po siya pumanaw. Malinaw na sinasabi sa Biblia na ang kaniyang pangalan ay mawawala doon sa aklat ng buhay. Dahil sa pinakahuli-hulihan ng kanyang buhay ay hindi po siya nagsisi, hindi po siya nagbago. Ano po ang ma-review ng mga jury doon sa millennial time period? Marami man po siyang nagawang mabuti, hindi po ito mababasa. Ito po ay erase. Wala po ang kanyang pangalan sa the book of life. Wala po yung kanyang mabuting, malinaw na sinasabi po ito mga kapatid sa Ezekiel. Yung record po ng kanyang mabubuting gawa na kahit gaano kadami, ma-erase po yun. Ang mababasa mga kapatid, doon sa talaan ng mga gawa ay yung huling gawa ng kanyang masamang ginawa bago po siya pumanaw. Ito po ay nakakalungkot na. Ibig sabihin, wala pong malaking kasalanan at wala pong mabigat na kasalanan. Walang maliit, walang malaki. Ang basihan, lahat ng kasalanan ay i-confess kay Jesus. At aking sabi ni Jesus, I will blot out his deeds from the record. Lahat ng mga masasamang nagawa niya ay mawawala doon sa talaan ng mga gawa. Kung hindi ang kanyang pangalan
ay mariretain doon sa aklat ng buhay. Pangalawang senaryo, ito po yung gusto nating senaryo, mga kapatid, dito. Ngayon, ang pangalan po natin ay nakatala doon sa aklat ng buhay. Yung mga mabubuting gawa po natin na kahit isa, dalawa lamang, ay nakalagay po doon sa aklat ng ating mga mabubuting gawa na ating nagawa. Nakatala po doon sa the Book of Remembrance. Yung mga gawang nagawa natin sa pangalan ni Jesus, sa paggawa natin ng mabubuti. Hindi natin to ginawa dahil tayo mabuti na. Ito po yung natalakay po natin sa tanong po ni Brother Joliver. Ito po yung ginawa natin ng mga mabubuting gawa out doon sa ating relasyon kay Jesus. Kahit isa, dalawa, nakatala doon. Ngayon, yung kasalanan natin ay sobrang dami. Mas madami pa doon sa number ng ating ng buhok po natin, ng strands sa ating buhok. Ngayon, kahit gaano man ito kadami, malinaw po sinasabi sa 1 John, 1:9. If we confess, sabi po noon, yung mga kasalanan natin, ang Panginoon ay faithful. Ang Panginoon ay just. And I will cleanse them. Sabi niya ganun. Aking lilinisin at aking buburahin ang kaniyang mga kasalanan doon sa talaan ng mga gawa. Ito po yung gusto natin, mga kapatid, na kahit gaano man po kadami yung kasalanan nating nagawa, ito po ay ating nahingi ng patawad. Nagkaroon po ng transformation doon po sa ating buhay. Nagkaroon po ng revival. Dito po magkakaroon ng batayan, mga kapatid. Hindi dahil sa, sabihin natin na mabigat ang kasalanan ng pagpatay, mga kapatid. Malinaw, doon sa isa sa mga 10 utos, huwag kang papatay. Thou shalt not murder. Alam natin, pag si ganito ay nakapatay, ay grabe po tayo, mga kapatid, na kung paano na lamang natin sila at mamamatay tao yung mga kapatid. Maganda po yung tanong ni Sister Mildred po nung pong Thursday, na kahit gaano man kabigat yung kasalanan bawat isa sa ating mga kapatid, alam natin yan na iyan ay kasama sa law. Hindi ibig sabihin siya ay pumatay. Ibig sabihin ako, safe ako dahil hindi naman ako mamamatay. Pero wala naman akong relasyon kay Jesus. Ano yung pinagkaiba ko sa mamamatay tao? Wala, mga kapatid. Dahil ang batayan po ay yung meron akong relasyon sa Diyos at yung relasyon ko sa tao. Unang-una, mauuna muna sa Panginoon kung meron akong relasyon kay Jesus. Malinaw po yung mga kapatid. 3 talaan na ebidensya na ginagamit po ng Panginoon para lahat ay hahatulan, mga kapatid. Papasok na po tayo ngayon kung merong ebidensya, itong ebidensya na to, saan ito ibabatay? Ibig sabihin, merong legal process, mga kapatid. May ebidensya nga pero wala namang batayan. Meron niyang aklat pero para saan kung wala pong batayan? Nandito na po tayo sa tinatawag na kautusan. Ang legal na batayan ng Diyos sa paghatol. Natin pong basahin, mga kapatid. Sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan. Ibig sabihin, ang sinumang gumagawa ng masama, lahat ng mga kasalanan, ay siya gumagawa ng kasalanan. Saan po laban? Laban po doon sa law. Yung kautusan po na tinutukoy dito, mga kapatid, ito po yung 10 utos. At ang kasalanan ay ang nagsalansang sa kautusan. Ibig sabihin, ang anumang kasalanan na nakumit, mga kapatid, ito po ay laban sa kautusan. Malinaw po yung mga kapatid. Ngayon, lahat ba tayo, ibig sabihin, ito po mga kapatiran natin, mga atheist po, mga kapatid, hindi naman nila sabihin natin sila po ay innocent. Hindi nila alam. Sabihin natin isa sa mga individual, i-relate po natin sa individual na tao.
Hindi naman niya alam na may kautusan pala. Sabihin natin, wala siyang idea na meron palang 10 utos. Again, for the knowledge of sin is the law. Lahat ay hahatulan base doon sa liwanag na kaniyang natanggap. Hindi po natin alam kung gaano po kalawak, kung gaano po yung gospel. Alam po natin sa ating human knowledge, sa ating pong human's perspective, itong mga missionary natin. Pero po ito po, at the end of the day, ito po yung gawain ng banal na Espiritu. Ito po yung gawain ng Panginoon. Ito po yung gawain ni Jesus. Ano? So, ibig sabihin, itong mga individual na ito, itong mga taong ito, darating sila doon sa point ng buhay nila na sila po ay i-convict ng banal na espiritu. Hindi man po sila ma-reach out ng mga missionaries. Marami pong mga bansa ngayon na hindi po kayang i-reach out ng ating mga missionaries. Sobrang dami. Hindi po natin mabilang. Hindi dahil, ito po, mali po itong mga kapatid, ano? Ito po yung aking naririnig simula po ng bata. Na ipamalita ang ebanghelyo na kung saan para dumating na si Jesus. Tama po yun, ipamalita sa ebanghelyo para po dumating si Jesus. Ito po yung talagang pinaka-ultimate care. Ngayon, dumarating po doon sa ating conclusion na kung saan, na ibig sabihin ba na kung hindi tayo gagalaw, ay hindi darating si Jesus? Ibig sabihin ba, dahil yung gospel ay nasa kamay natin, kapag hindi ito natin na-share dito po sa mga areas na hindi natatouch ng tao, ay hindi darating si Jesus. Ibig sabihin, nasa sa atin ba yung time kung kailan po darating si Jesus? Mali po mga kapatid. Mali po yung ganitong idea. Ibig sabihin, ito ay gawain ng Diyos. Hindi man ma-reach out ito ng mga tao, hindi man to ma-reach out ng mga missionaries, meron pong mga angels. Meron pong mga supernatural being na nagmi-minister second to second dito sa mga taong ito na ipapaliwanag sa kanila, na i-convict sila doon sa yugto ng kanilang buhay kung ano yung tamang pagsunod sa kautusan. So lahat mga kapatid, wala pong excuse. Atheist man yan, Buddhism man yan, Muslim man yan, lahat po tayo, mga kapatid, lahat ng nilikha ng Diyos. Ating mong pag-aaralan na kung saan ito yung paghatol at the time of the end. Ito yung paghatol na kung saan, sa ating pong mapag-aaralan sa mga kahuli-huling chapter ng Daniel, na ito yung universal na paghatol na kung saan lahat ay hahatulan. Lahat. Malinaw po yung mga kapatid na ang batayan ay ang kautusan. Ito po, malinaw po yung sinasabi. Ano po sinasabi ni Haring Solomon? Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos. Sapagkat ito, sabi niya, ang buong katungkulan ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan ni Haring Solomon dito sa kaniyang record. Alam niyo po, nung pinakahuli-hulihang buhay ni Haring Solomon, wait lang po mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, si Haring Solomon, kung inyo pong alam ang kanyang, alam ko po alam niyo mga kapatid, later on po ng kanyang buhay, siya po ay tumalikod sa Panginoon. Noong siya po ay yung huling yugto na po ng kanyang buhay, nung siya po ay matanda na, kanya pong isinulat ang Proverbs, ito pong mga, at yung Ecclesiastes yan, yung Song of Solomon.
na at the end ng kanyang buhay, na-realize niya na wala tayong ibang katungkulan sa ating buhay. Dumaan siya doon sa point ng pagiging isang pinaka-wise na nilalang sa buong mundo. Wala na pong iba kundi si Solomon, ang nirecord ng Biblia na namuhay na talagang pinaka-wise na nilikha ng Panginoon. Dumating siya doon sa point ng kanyang buhay na humiwalay siya doon sa kanyang relasyon sa Panginoon. Yan, ito po yung kanyang intermarriage dito sa mga heathen na mga kababaihan. Siya po ay nag-gather ng mga maraming asawa ng concubines. Itong mga ito ay inimpluwensyahan po siya na sumamba sa Diyos-Diyosan. To the point na kung saan ay siya mismo ay nagtayo ng kanilang mga Diyos doon po sa bayan ng Israel, mga kapatid. Dito sa Jerusalem. Para ma-please itong kanyang mga asawa na mga heathen, siya po ay nagtayo doon ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Na-realize po niya, mga kapatid, dumaan siya sa yugtong iyon, sa pinakabababa, pati yung mga innocent na mga tao, yung innocent na mga anak ng bayan ng nation ng Israel ay doon po ay hinayaan po niya na sila ay lumaka doon sa apoy. Ito po yung practice worship ng abomination po ng mga religion, paniniwala ng kanyang pong mga asawa. Ito po yung sinabi niya. Pagkatapos ng realization, dumaan po siya sa punto ng kanyang buhay at sa later po ng kanyang buhay, tayo po ay kanyang inanyayahan na wala tayong ibang katungkulan sa ating buhay kundi yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat, sabi niya, dadali ng Diyos ang bawat gawa, pati yung mga bawa sa kahatulan. Ibig sabihin, lahat ng ating mga mabubuting gawa, masama man ito. Lahat ng mga gawa, mabuti man o masama, lahat ito ay hahatulan. Walang mga kubli, walang mga secret. Ito po yung kaniyang na-realize. Under the inspiration of the Holy Spirit. Ito po yung record na kung saan nalalaman natin ano man po yung ating ginagawa sa ating buhay. Ano man po yung trabaho natin, ano man po yung relation natin, kung saan man po tayo dalin ng mundo, ng buhay natin, mga kapatid. Yung bawat principles natin pong natututunan, ay ito po ay connected doon po sa tinuturuan tayo na gumawa ng naaayon doon sa utos ng Panginoon. Dahil ito po, for the whole duty of men. Hindi dahil magtrabaho tayo habang buhay para sa ating pamilya. Ito po sa English, for the whole duty of men. Ang buong katungkulan ng tao, hindi po sinabi ni Haring Solomon, para tayo ay magtrabaho habang buhay para sa ating pamilya. Pero nandoon yon. Ibig sabihin, mga kapatid, anuman yung ginagawa natin sa ating buhay, nagtatrabaho man tayo o hindi, stay home man tayo o hindi, yung ating duty ay hindi para doon sa ating pamilya. Yung ating katungkulan para tayo magkaroon ng sense, ng responsibility sa ating pamilya, minsan napapabayaan natin yung ating pamilya. Minsan napapabayaan natin yung ating mga anak. Minsan yung ating relationship sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, ating pong napapawalang bahala. Babalik tayo doon sa sinabi po ni Solomon sa atin sa Biblia, na in order na kung saan alam natin kung paano maging mabuting ina, maging mabuting ama, maging mabuting kaibigan, hindi natin ito malalaman kung hindi natin alam ang kautusan. Dahil ito yung ating katungkulan. Ito yung ating buong katungkulan para magampanan natin ng maayos yung responsibility natin bilang isang trabahador, bilang isang stay home, bilang isang church member, bilang isang pastor, bilang isang elder. Ibig sabihin, hindi natin isa-set aside yung mga responsibility natin sa ating pong mga mahal sa buhay.
Ginagawa natin ito dahil alam natin na kapag pinabayaan natin ito, ibig sabihin, yung ating relation to man, ay hindi po ito counted. Ano ho? Hindi counted yung ating pananampalataya, yung relasyon natin kay Jesus kung pinapabayaan naman natin yung ating mga mahal sa buhay. So in short, ang ibig sabihin po dito na Haring Solomon ay yung ating duty. Lahat ng principles, lahat ng ating galaw, lahat po ng aspects ng ating buhay ay connected ito doon po sa pagsunod natin sa kautosan dahil ito yung ating katungkulan. Kapatid. Malinaw po yung mga kapatid. Ano? Ngayon, ito po yung the Ten Commandments. Kaya tackle po natin ito mga kapatid. Ito po yung legal na batayan o legal basis ng mga ebidensya. Ano? Ibig sabihin, ito po ay connected. Huwag po kayong malilito mga kapatid. Ano? Kung walang ebidensya, mga kapatid, useless ang ebidensya kung walang batayan. Ibig sabihin, hindi po tayo haharap doon sa judge. Babalikan po natin itong ating sa judgment court scene na ating pong tinalakay sa unang parte. Wala pong defendant doon kung walang ebidensya. Ano? Hindi haharap itong tao na to na nagkasala. Hindi nga masasabi na siya ay nagkasala kasi wala namang ebidensya. So, ibig sabihin, ano ang gagawin niya doon sa korte? Ano po? Wala po siyang useless, mga kapatid, ibig sabihin. Ibig sabihin, ang defendant, kailangan nandun siya sa korte. Kasi may mga ebidensya. Ngayon, hindi lamang po ito magtatapos. May ebidensya nga, pero saan ibabase itong mga ebidensya laban sa kanya? Saan ito ibabatay? Saan siya nagkasala? Ano yung batayan? Ano yung batayan ng ebidensya na nandoon na nakatala sa kanyang paggawa ng mabuti? Gumawa siya ng mabuti pero saan ito nakadepende? Ito po yung sinasabi natin. Ito po yung connected doon po sa tanong po ni Brother Joliver kanina. Nandun nga yung ebidensya na gumawa siya ng mabuti pero walang batayan. Ano yung batayan niya ng paggawa ng mabuti? Nakikita niyo po mga kapatid yung connection. Napakahalaga na kung saan yung mga ebidensya na laban o yung doon sa defendant o yung ebidensya na to sa Biblia, ano po, itong tatlong aklat na to ay kailangan to ibase doon sa legal basis system. Dito po lahat ay harap o mga kapatid. Meron niyang 10 commandments pero walang ebidensya. Ano po? Ibig sabihin, hindi nagkasala ang tao. Walang laban sa kanya. So, ibig sabihin, dahil nagkasala ang tao, mga kapatid, dahil lahat tayo ay subject doon sa sin, lahat po ay nakarecord. Lahat ay may ebidensya. Ngayon, ang 10 utos, malinaw po yan mga kapatid, sa Exodus chapter 20. Inulit po ito sa Deuteronomy chapter 5. Alam natin, sa dalawang aklat na ito na nakatala dito ang 10 utos ng Panginoon sa 2 pages. Meron po akong sasabihin sa inyo mga kapatid. Nababating niyo ba? Simula po sa Genesis to Revelation, nandyan po nakapaloob yung 10 utos ng Panginoon. Hindi lamang sa Exodus chapter 20 at sa Deuteronomy chapter 5. Gaano na po natin nalalaman ang 10 utos? Unang-una, dito po natin re-review. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa ng mga inanyuang kawangis. Ano po? Mga inanyuan. Ano pong nanto? Ito po yung mga, ibig sabihin, mga kawangis na gawa sa kung saan-saan lamang mga kapatid. Ano? Ito po yung thou shall not make a graven image na kawangis ng mga creatures, ng mga hayop. Pangatlo,
Huwag kang yuyukuran, huwag mo silang yuyukuran. Thou shall not bow down to them. Mga kapatid, alam niyo po yung ibig sabihin ng bow down, yung pagyuko. It is a sign of reverence. It is a sign of worship. Malinaw na tinutukoy po sa Psalms that the worship, that the reverence, that the bow down belongs only to the Lord. Pang-tatlo, pang-apat, mga kapatid. Ito tinutukoy na huwag mong babanggitin ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. O thou shall not mention the name of the Lord in vain. Ibig sabihin, pag nagsabi ako, yung mga nagmumura po mga kapatid, yung doon na po natin sasabihin. Alam ba natin mga kapatid kung gaano ka-holy ang Panginoon, ang salita ng Diyos? Salitang Panginoon. At even yung mga anghel, na mga kerubim, doon sa langit, mga kapatid. Ito po yung nakarecord sa Bible. Babanggitin lamang po nila yung Panginoon, yung salitang Diyos, sila po ay nakayupo. Ibig sabihin, ano yung connected po nito mga kapatid? Ito po ay connected sa kung saan dahil banal ang pangalan ng salitang Panginoon, Jehovah, Yahweh, Diyos sa Tagalog, Panginoon. Ibig sabihin, there is a power in the name of the Lord. Alam po natin yan. Sa pangalan ng Panginoon, ito po ay nagkakasa, malinaw po, in the name of Jesus, at the name of the Lord, Jehovah, nagka-cast out po kaya po nila mag-cast out ng demon. Kapag po ginamit natin ang pangalan, sinalita lamang natin ito ng walang kapuluhan. Malinaw na ginagamit natin ang Panginoon doon sa hindi natin nababatid. Hindi natin nalalaman na kung gaano ka-holy yung kanyang pangalan. Ibig sabihin, hindi natin nababatid that there is something in that name na hindi natin basta-basta banggitin lamang sa walang kamuluhan. Ito po yung una, pangalawa, tatlo, pang-apat na ang kautosang ito ay nagbibigay sa atin ng principles. Ibig sabihin, ito yung batayan ng tunay na mahal ko ang Panginoon. Ibig sabihin, dahil alam ko ang Panginoon, dahil nababatid ko na nakatala dito, dahil ito ay batayan. Ibig sabihin, hindi ako mag-worship at magbabow down sa imahe. Sinasabi ko na mahal ko ang Panginoon. Sinasabi ko na gumagawa ako ng mabuti na nakatala dito sa the Book of Remembrance. Pero ako ay yumuyuko kay Virgin Mary. Yumuyuko ako dito sa mga senseless gods. Ito sa mga tawag dito, so mga idols na ito ay mga walang kabuluhan. Ito po yung tinatawag na senseless god. Ito po yung mga Diyos na gawa sa kahoy. Kahit nire-represent ko, kahit ako naman ay iniisip ko naman si Jesus, malinaw na sinasabi po ni Moses. Pinapaalalahanan niya itong mga Israelites bago po siya pumanaw na noong kayo ay tinawag ni Jesus, doon po sa paanan ng bundok, wala kayong nakitang muka. Wala kayong nakitang similitude. Ito po sabi ni Moses, mga kapatid. Narinig nyo ay boses, pero wala kayong nakitang muka. Bakit? Sabi ni Moses, para hindi kayong mag-attempt na gumawa ng kung ano-anong Diyos upang sambahin siya. Hindi will ng Panginoon na gumawa tayo ng kung ano-ano mang Diyos sa buhay natin. Malinaw sa 10 utos. Ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti, pero patuloy akong sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay wala akong relasyon sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit may batayan ang ebidensya. Hindi ibig sabihin, gumawa ako ng mabuti, ay ligtas ako. Mga kapatid, there is a legal basis system at ito yung 10 utos ng Diyos. Marami pa po tayong sasabihin sa 10 utos ng Diyos, mga kapatid. Pero hindi ko po alam ang time.
Isang mabilis lang po at tayo magsasara na. Ito na po yung pinakalas. Itatapik po natin ng isang mabilis lang yung pinaka huli-hulihang yugto ng 10 utos. Ano? Yung 6 part. Ito po yung 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito po yung batayan na kung saan 10 utos na tumutukoy kung paano ako magkaroon ng mabuting relasyon sa aking kapwa. Hindi dahil ako'y mabuti, ito po hindi dahil sa moralidad. Meron bang mali sa pagiging moral? Wala, mga kapatid. Kailangan tayo merong moral. Kung walang moral, ano nang po mangyayari sa atin? Again, babalikan natin ito. Hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil gusto lamang natin. Meron tayong batayan po ng paggawa ng mabuti. Ayan po sa kautusan. Kung atin pong riribuhin, babasahin ang Deuteronomy, nandyan po lahat mga kapatid, yung detailed kung ano ba talaga ang 10 utos. Ano? Kung ano ba talaga, kung paano akong makarelate sa aking kapwa. Kung inyo pong nalalaman, mga kapatid, kung inyo pong nare-relate, yung for 7 years, kaya gusto ko pong balikan yung the book ng Deuteronomy. Meron po silang years, 7 years. Ano po? After 7 years, ito pong bayan ng Israel, mga kapatid, anumang utang, anuman yung isinanla, anuman yung ipinagbili, pagkatapos ng 7 taon, ito po yung tawag na jubilee, ibabalik nila yun sa may-ari. Gaano ito kaganda? Eh ngayon, habang buhay tayo, minsan tayo ay hindi makabayad sa ating utang. Habang buhay, binabayaran. Pagkatapos ng 10 taon, hindi po, 7 taon, at the end of 7 years, slaves. Yung mga slaves, ito po yung mga property, kailangang i-restore, ibalik sa may-ari. Gaano po kaganda itong system na ito, mga kapatid? Ibig sabihin, ito po ay paalala sa bayan ng Israel, ancient times, na yung property nila ay hindi sa kanila. Ito po ay paalala na ang mundo na nilikha ng Panginoon ay sa Kanya. At lahat ng property na meron ay sa Kanya. Hindi habang buhay utang. Tayo po habang buhay hanggang sa mamatay na lang. Ano po yung ating mga elderly, may loan na binabayaran. Baon sa utang. Ang ganda ng judicial system po, mga kapatid, kung atin po na-review ang Bible. Ito pong sa Deuteronomy. Ano. Meron pa dito na kung saan na tinutukoy dito sa Deuteronomy na kapag merong isang nakitang patay na tao doon sa isang, sabihin natin sa isang field, siya ay naabutang patay doon na hindi alam kung sino ang pumatay. Meron pong ditong legal system process na gagawin ang bayan ng Israel. O kung sino man yung pinakamalapit dito na town o na syudad. Halimbawa po may field, nandito. Nakita doon, may patay doon. Na kung sino man dito yung malapit na kabahayan, sila po ay i-observe. Sila po ay dadaan doon sa process na yun. Dahil sila ay malapit doon, malamang ang pumatay ay malapit doon. Napakaganda po ng system. Na kung sino man, halimbawa, sinabi po sa Deuteronomy, meron akong kagalit. Ngayon, nakita ko yung kanyang alaga na mahuhulog na sa hukay, na kahit galit ako, kahit kagalit ko siya, alaga na yon, kapag pinabayaan ko yon, accountable ako doon, mga kapatid. Malinaw na tinutukoy sa Deuteronomy na kahit galit ang isang tao sa kanyang kapwa, pero nakita niya yung kanyang alaga ay mamamatay na mahuhulog na sa bangin, kailangan niya itong kunin. Ganito pala, mga kapatid, yung 10 utos. Yung kung paano tayo makarelate sa ating kapwa, mas malalim pa doon. Ngayon, igalang mo ang iyong ama at ina, pang-10 utos upang pang-5 utos, upang ang iyong buhay ay tumagal na ibinigay sa iyo doon ng Panginoon mong Diyos. Alam natin yung paggalang sa ating pong sa Pilipino, no? Po and opo is a sign of respect. Mga kapatid, mas malinaw pa, mas malalim pa doon. Hindi lamang ito sa pagsabi ng po at opo.
Ang ibig sabihin po, itong malinaw na tinutukoy ni Mrs. White, ito po yung gusto ko doon sa ah, pagbabasa ko po dito sa The Bible Study Book ni Mrs. White na kahit gaano na po tayo, mayroon na po tayong pamilya, nagkaroon na po tayo ng mga apo, habang yung mga magulang po natin ay nabubuhay, hindi ibig sabihin, meron na kayong sariling pamilya, isa-set aside natin sila. Ilulook after po natin sila. Ibig sabihin, kung sila po ay nangangailangan ng care, nangangailangan financially, hanggat kaya natin, tayo po ay magbibigay sa kanila for the rest of their lives. Ibig sabihin, walang sinabi dito na kahit kung masama ang magulang, huwag tulungan. Yung tatay ko po ay mayroong ibang kinakasama. Kami po ay sinasabihan ng aming mga tito na, ay, huwag nyo nang tulungan yan kasi iba naman yung kinakasama niya. Wala po sinabi sa Bible na igalang mo ang iyong ama at ina kung ang iyong ama at ina ay mabuti. Gawan mo ng mabuti. Hindi po ganon. So, malinaw na yung pagmamahal ng Panginoon sa ating mga magulang, tinuturuan niya tayo, may principle doon, na kung hindi natin kayang igalang yung ating mga magulang, kung hindi natin kayang i-look after yung ating mga magulang na nagpalaki sa atin, na ating nakikita, na ating nakakasama, how much more paano po natin maigalang ang Panginoon na hindi natin nakikita? And there is a principle, mga kapatid. Napakaganda, mga kapatid, kung atin pong tatalakayin pa itong marami pang ating, pero yung time po natin ay hindi na tayo kayang, pati po yung ito, yung generosity, yung pagtulong po natin sa kapwa. Meron po ditong basihan. So malinaw na ito po yung legal basis system ng Panginoon kung saan titingnan yung ating pong mga records. Yung paggawa natin ng mabuti, ito ba ay nandoon sa 10 utos? Ito ba ay nakapaloob doon? Yung paggawa ko ng masama, ito po ay nakapaloob doon. Again, malinaw na sinasabi po, iulitin ko po yung binanggit ko po kanina sa tanong po ni Brother Jolie sa Revelation. Ito po yung reward doon po sa mga ligtas. Ito po yung sinabi sa mga ligtas na narito ang kanilang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga saints. Here are the patience of the saints. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mayroong pananampalataya who keep the faith kay Jesus and keep the commandments of the Lord. So, napakalino po yan, mga kapatid. So, lahat tayo ay nandoon nakatala yung ating record. Mabuti, masama. At yung pangalan ng mga ligtas ay nandun lamang sa talaan ng aklat ng buhay. At kung saan ang ebidensyang ito ay merong legal na batayan. Ito po yung ibig sabihin, i-compare ito ng mga nagsalansang o yung mga ligtas dito po sa legal basis system na ito na tinatawag na 10 utos, na lahat tayo ay haharap ng mga kapatid. Lahat tayo ay subject. Hindi lamang yung 10 utos para sa kanila. O ito po malinaw na pinapaalalahanan tayo ni Haring Solomon sa Ecclesiastes na wala tayong ibang duty kung hindi yung pagsunod sa kautusan. For this is the whole duty of men. Bakit? Dahil lahat ng ating gawa, kapatid, lihim o hayag, lahat ito ay haharap doon sa paghati. Mga kapatid, kung tayo po ay may question, meron po tayong bukas, Ate Lovely, ano po, 5 to 6 po yun, ano? 5 to 6 po bukas, magko-call po ulit tayo sa group natin sa intro to. At dito na po, mga kapatid, nagtatapos yung ating Daniel chapter 7. Simula, ang tagal po natin dito sa chapter 7, ano? Yan, next Sunday po tayo ay tatalakay na po sa Daniel chapter. At i-stop ko na po, mga kapatid, yung ating record. Ano, ayan. I-upload ko po ito sa aking pong YouTube channel. Ngayon, bukas, meron po tayong tawagan sa intro to Daniel group natin, mga kapatid. Tayo po yung magtatanong doon, yung di po natin na topic. Bukas po ng 5 to 6 p.m. sa inyo. Isang oras lang po. Ayan.
Sorry po at tayo po natagalan tayo. Ayan. 1.5 hour po Okay lang tayo. po, sir. So bukas po mga kapatid, doon po tayo magtatanong. Tayo po ay meron dong mga karagdagang baka may mga na-miss pa po kung hindi pa malinaw. Yan. Bago po tayo mag-move sa Daniel chapter 8, kailangan po mga kapatid ay malinaw po sa atin yung chapter 7. Ayan. Anong oras na sa inyo? 10 sa akin po ay 3. 10:43. Ayan, naku po. 10:43. Sige po, i-close na po natin mga kapatid. Ako na po ay mag-closing prayer. See you po bukas mga kapatid sa ating pong call. Ayan. Maraming pong salamat una-una po sa ayan kay Ate Bea, yan kay Ate Lovely, kay Ate Jo, ay kay Brother Joliver at sa inyo pong patuloy na pag-join po sa ating pong lesson. Lahat po tayo ay nabe-bless, Malinaw po na sinasabi sa Biblia, isa o dalawa ang nagtitipon-tipon. Tayo po ay more than 2. Madami po tayo, tayo po ay 5 na nandoon po ang Panginoon. Kaya wag po tayong mawawala ng gana. Ano po? Ayan, sige po tayo. Tayo po ay manalangin na. Ayan. Opo. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos na kayo po ay napakabuti sa amin. Na sa amin pong pagsasara ng Daniel chapter 7, ito po ay aming tinalakay ng 3 months. Na bago po kayo magsara sa chapter na ito na napakahalaga na aming pong tinalakay ang 3 yugto na nakapaloob po sa Daniel chapter 7. Na ni isa man ay wala pong mahulog sa lupa. Nakatulad ng inyong pong mga revelation na inyong pong ipinaaninaw sa maliit na si Samuel. Na sana i-declare po ng bawat isa sa amin sa gabing ito. Na si Brother Joliver, si Ate Lovely, si Ate Jo, si Ate Bea at ang inyong pong lingkod at ang aming mga kapatid na hindi namin nakasama. Sa Ate Gina, si Brother Robert at si Elder Joy. Na ang bawat isa sa amin ay gamitin niyo po na effectively at mightily. Na bago po kami mag-move to another chapter. Na hindi po namin makakaligtaan ang mga reminders na ito. Na tulungan ng bawat isa sa amin na patuloy na lumakad ng may kabanalan sa araw-araw. Patawarin ng bawat isa sa amin sa aming mga kasalanan. At sa gabing ito, nagpapasalamat po kami sa aming mga kapatid na ito na patuloy na nag-aaral ang bawat isa sa amin sa kanila pong pagtulog, inyo po silang basbasan, bigyan ng kalakasan sa kanilang pang-araw-araw na kinakaharap doon. Bigyan niyo po sila ng marami pang biyaya na buhusan po ang kanilang mga pamilya na patuloy na umaasa sa bawat isa sa kanila. Ganyan din po ang inyong lingkod, ang aking pong pamilya. Maraming pong salamat na naniniwala kami na ang inyong pong basbas at ng biyaya sa panalangin ito sa aming pong pagtatapos ng aming lesson sa araw na ito. Salamat at hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Good night po mga kapatid at see you po bukas. Thank Sige you, po. Sister Lonica. Thank you so Salamat much ka po. sa Sister Mayla Lovely to. at Brother Thank Joliver. you. Opo. Sister Bea, good Bukas night. po wag po kayo mawawala. 5 to 6. Yes, Na magko-call sige, po sige. tayo. Opo. Iyan ko na po. Bye-bye po.